Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Pakisabi po sa katabi natin na Blessed Sunday to you. Sabi sa kanta na lagi nating kinakanta sa video okay, O tukso, layuan mo ko. Pero sa totoong buhay, hindi yun enough. Kulang yung pagsabi mo ng o tukso, layuan mo ko. Dahil kung ating napakinggan ng ating ebanghelyo, hindi talaga siya lumalayo eh. Patuloy siyang nang aakit at lahat ng paraan gagawin niya para tayo mahulog sa kanyang patibong. Matalino ang dyablo. Alam niya lahat ng mga kahinaan natin. At alam niya, no? Kung ating napakinggan, alam niya yung kahinaan ngayon ni Jesus kasi 40 araw siyang walang kinakain. So He knows kung saan niya aakitin. Sabi niya, kung ikaw talagang anak ng Diyos, turn this stone into bread. Gawin mo nga tinapay yung bato na yan kung totoong ikaw yung anak ng Diyos. Tas pinakita pa niya, lahat ng kaharian, ibibigay ko sa iyo, basta sumamba ka sa akin. Pero alam ninyo, isa sa mga sandata natin para labanan ang temptasyon ng mga tukso na yan, kung narinig natin, laging binabalikan ni Jesus. Anong sinasabi niya? Nasusulat. It is written. So binabalikan ni Jesus at sinasagot niya sa dyablo lahat ng mga nakasulat sa Biblia. I mean, in the scriptures. And I think this is very important para sa ating lahat. If we really want to fight temptation, yung mga tukso na yan, dapat alam natin yung mga nasusulat sa Biblia mismo natin. Because the devil also is very intelligent and he knows everything. He knows our weaknesses. And therefore, we need something para labanan ito. Kaya sinabi ko kanina, hindi enough yung sabi mo, o tukso, loyan mo ako. Ano yung ilalaban natin? Ano yung sandata natin? Ang unang sandata natin ay yung salita ng Diyos. That's why it's very important for us to read the Bible. Tinukso siya ni Jesus. Tinukso si Jesus ng dyablo. Ang ibinalik niya, ayon sa kasulatan, nasusulat, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain. Tapos nung tinukso ulit siya, nung sabi niya, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pero take note, kaya sabi ko matalinong dyablo, nung pangatlong temptasyon na niya o tukso niya kay Jesus, anong ginamit niya? Di po ba nasusulat din na ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila at hindi ka matitisod sa bato. Ang ginamit din na panukso ng dyablo ay yung kasulatan. So dito pala masasabi natin, napakatalino ng dyablo because he also knows the scriptures. Alam din niya kung anong nakasulat. So anong ilalaban natin kapag mas matalino siya, tapos tayo mismo hindi nagbabasa? Wala, talo tayo. Pero si Jesus, mas matalino pa. Pinakamatalino kasi ginamitan niya rin ulit. Sabi rin niya, nasusulat din at nakakalimutan mo at di mo siguro nabasa na huwag mong subukin ang Panginoong iyong Diyos. My dear friends, alam ko na madalas nandyan yung temptasyon sa buhay natin. Binubulong-bulungan tayo ng mga kahinaan natin. O ito, sige kunin mo na. O ito, mag-cheat ka na. O ito, kumupit ka. O ito, gawin mo ito. O ito, mangurakot ka. Alam niya yung kahinaan natin. Kaya nga sinasabi kanina, kung ang sandata lang natin yung pagsabi na utukso, layan mo ako, hindi yun enough. Kailangan natin ng sandata na kayang sugpuin, na kayang labanan ang temptasyon. At sino yun? Si Kristo. He was able to conquer the devil even if he was too hungry, eating nothing for 40 days and for 40 nights because he was so focused. He knows that meron pang mga bagay na mas mahalaga kumpara sa pagkain, kapangyarihan, kaharian na yan. And if we have the same, we have the same sandata na meron si Kristo at kung lalapit tayo sa Kanya, tumingi tayo ng tulong, then we
we will be able to defeat the temptations of the devil. Kasi kung kukumpara natin sarili natin sa mga diablo, fallen angels, they are more powerful than us. But we will become more powerful than the devil if we hold on to Christ. Kapag kakapit, lalapit, at si Jesus yung panangga natin, kaya nating talunin yung mga diablo, mga temptasyon na iyan. But we need to do our part, my dear friends. Read the Word of God. Basahin mo yung Biblia so that when temptations come, alam mo yung mga babalikan mo. Alam mo yung mga babasahin mo. Alam mo yung ipapaalala mo sa sarili mo, ay hindi. Ito yung sinasabi ng Diyos sa akin. Especially in the second temptation, doon tayo madalas yung ipapamukha sa atin ng diablo yung kapangyarihan, kayamanan, yung mga kaharian na yan, especially when we are in our weak moments, yung akala natin napakatagal ng sagot ng Diyos, napakatagal gumalaw ng Diyos, napakatagal ng plano niya para sa buhay natin. Pero kung babalikan natin yung sinasabi ng Diyos na kayang ibigay lahat ng pangangailangan natin, na mas makapangyarihan siya at may mas magandang plano siya para sa atin. Kapag yun yung mga panghawakan natin, then we will not be able to give in to the temptations of the devil. Ito pa yung pwede nating malaman sa diablo. Sabi sa kahuli-huliang parte ng ating ebanghelyo, pagkatapos siyang tuksuhin sa lahat ng paraan, see? So the devil will do everything. Lahat ng paraan, papakita sa'yo. O ito, pera, lahat mga kumikinang, kala mo panandalian, kala mo easy. Ito pa, umalis siya. Pero, ang sabi dito, naghintay ng ibang pagkakataon. So, we may win today against the devil, but he will always come back, especially during the times that we are very vulnerable. Yung mga pagkakataon na hinang-hina tayo, yung mga pagkakataon na dami nating pinagdaraanan, yung mga pagkakataon na talagang feeling natin, napakalayo natin sa Panginoon, doon siya madalas lumalapit to give us temptations and options that appear to be too good. Hindi naman yan mga akit Hindi naman yan lalapit para pakita, o ito lang, o ganyan. Hindi. When He comes, it comes in grandeur promises. Sabihin niya, this will make your life so good. So now, give in. Pero hindi. Sana sa mga pagkakataon na yon, doon tayo mas kakapit sa Diyos. Doon tayo mas lalapit kay Kristo para labanan ang mga patibong na iyan. Alam natin, we have experienced already from priests like me. I know how it feels to give in to the temptation of the devil. Sa una, kala mo okay. But later on, magsasuffer ka, and most especially, the people you truly love around you. Alam natin, nang ino-offer ng diablo sa atin, pwedeng madali, pwedeng nandyan na agad, pwedeng magiging masaya ka for a while. Pero alam natin, mas maraming bad consequences kapag mas pinili natin siya kaysa sa Diyos. Madalas din, kapag pinili natin ang Diyos, mahirap, parang napakabagal, parang walang nangyayari, but in the end, it's all worth it. Kaya nga lagi nating naririnig, no? Too good to be true. Dahil mga easy escapes, easy money, easy ways to gain this or to gain that. These are temptations. At pinakita na sa atin ni Jesus kung ano dapat yung daan na tatahakin natin. Yung mahirap, makipot,
maraming problema, maraming pagsubok. Pero alam natin na pagkatapos ng mga yan, buhay na walang hanggan at bagay na hindi kailanman kayang agawin kahit ninuman, lalong-lalo na ng demonyo. So every time you're tempted, wag mo lang sabihin na, "O tukso, layuan mo ko." Sabihin mo, "Layuan mo ko tukso dahil alam kong kasama ko si Kristo sa pagkakataon na ito." We will only be able to defeat the temptation kapag kasama natin ang Diyos. We will never be able to do it on our own. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. So, starting hopefully, as part of our penance, as part of our sacrifices, this season of Lent, let's start to read the Bible. I challenge everyone, ako rin, let us start, read the Bible. Simulan natin because we know that Jesus was able to fight the devil using the Word of God in our gospel reading. And we will only be able also to fight the temptation only if we have knowledge and we have this deep understanding of the Word of God in our lives. But more so, lalabanan natin ang demonyo kapag kasama natin talaga si Kristo sa puso natin. Amen.